Kasi nga, gusto ng magulang na hindi mapahamak yung anak. Gusto ng magulang na matuto yung anak. Gusto ng magulang na yung anak niya ay umaayon sa nais niya. So, may mga kasama pa yung pamamalo, pamimingot, ano pa. Kayo po, ano pong ginagawa nyo? Wala lang? Pingot-pingot, walang pingot-pingot? Kurot-kurot. Kayo po nangungurot? Yan. Minsan kasi kapag si Mrs. na ang nagagalit, pati si Mr. nadadamay. Kaya mga Mrs., wala pa pala, ilan lang. Pag nagagalit kayo, huwag niyo ipapakita kay Mr. Kasi natitrigger yung init ng ulo ni Mr. kapag nagagalit na si Mrs. Ayan yung kayo-kayo na lang. Alam mo na ha? Alam mo na. Pag may bahay na tong mga to eh. Kaya, gusto niyo kasal na? Anyway, so yun. Dapat natin maunawaan yon. You are in danger if you don't know or if you didn't learn things that you need to know when it comes to the end times. Bakit? Ano ba yung end times? Ano ba yung huling panahon? Dito kasi natin mauunawaan na sa huling panahon, mayroong mga magaganap at mayroong mga pangyayari. Kapag hindi ka nakahanda sa mga magaganap at pangyayari na yan, ano sa palagay mo ang patutunguhan mo? Yan. Saan ka ba pupunta? Bakit kailangan nating, halimbawa, may lindol. Hindi natin alam kung kailan at papaano at gaano kalakas ang lindol na paparating. Pero alam natin na may lindol na darating. Nga lang, hindi natin alam kung meron bang nakakaalam kung kailan. Maaring yung iba, yung mga volcanologist ba? Ano bang tawag? Anong tawag doon? Seismologist? Mga geodetists? Mga manicurist? Pati manicurist. Basta, may mga ilang tao siguro, alam nila, base doon sa nararamdaman nila na pagyanig ng lupa, alam nila na may paparating or merong mga ganyang sakuna. But then, they need to let the people know when it comes to preparation, things to do, kung ano yung dapat na gawin, para makapaghanda yung mga tao patungkol sa paparating na earthquake. Halimbawa, mayroon pang sinasabi na kailangan daw may duck. Duck? Anong tawag doon? Alam mo Nung lumindol, yung mga ginawa mo? Hindi. Ay, mami, mama! Ganon. Tulog. Tulog? Alas 7? 7:30. 7:30, something like that. Di ba? Gumagalaw yung, lumilindol. Lumilindol. Anyway, things to know that we need to learn or things to learn that we need to know. Mga bagay na dapat nating matutunan at malaman upang ating maunawaan. Ngayon naman, hindi lang yan yung ating dapat na maunawaan. Sa spiritual, meron tayong tinatawag na spiritual remnant. Ang word na remnant kasi, sa dictionary, ito ay group of people na mananatili. Parang ganon. Group of people na special. Group of people na may kakayanan na harapin ang sitwasyon. So, dali natin yan sa spiritual. Itong group of people na ito, kung tawagin pa sila ay overcomers, kung tawagin pa sila ay surviving. So, sa spiritual, itong group of people na ito ay pinili ng Panginoon para manatili na maging tapat na naglilingkod sa Kanya. So basically, ang makikita natin sa mga remnant, pagdating sa spiritual, ito yung mga grupo ng tao na tapat na naglilingkod sa Diyos. Yung mga karakteristik ng remnant, spiritual, ito ay, saan ba yun? Meron akong kodigo. Ika lang.
Wala. Yan. They are reserved people of the Lord. Reserved people of the Lord, ibig sabihin, sila yung nakareserba, Tagalog. Sila yung may natatanging mission. Natatanging mission. Hindi para kung saan-saan lang, kundi para kay Lord. Kumbaga, tapos na yung rapturan, pagdating sa Great Tribulation, sa grabing paghihirap, sila yung mananatili na instrumento ng Panginoon hanggang sa muling tinatawag na pagtawag sa kanila ng ating Diyos. Gusto mo ba na mapabilang sa mga spiritual remnant? Medyo mahirap sagutin po yan ngayon. Kaya nga, kailangan ituro sa atin. Kasi nga ngayon, medyo konting hirap lang ay apektado na tayo. Medyo konting problema lang, medyo hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin. Ang mind natin, medyo stress na. Kasi nga, we don't really know what to do. At yung preparation natin, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin because of lacking. Sabi ng Bible, ang bayan ng Diyos daw ay napapahamak. Anong dahilan? Kasi nga, from lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. Tama naman. Kapag kulang ka talaga sa kaalaman, ano pa nga mangyayari sa'yo? Anong aasahan mo? Napapahamak ka. One time, meron ako binanggit sa mga anak ko, anong mangyayari sa inyo pag bigla kaming namatay? Kung hindi kayo matututo sa buhay. Anak na naman. Jesus, mga anak talaga ang paborito natin, ha? Mga anak, ha? Masyado kayong nakadepende sa gadget nyo. Yung gadget nyo, hindi yan makakatulong sa buhay. No? Di ba, no? Kasi gadget, basically, medyo A, B, C, D, E. Status ng, kala ko, rapture na. Status ng buhay ng tao ngayon, may A, may B, may C. Lahat ng status, lahat ng mga tao ngayon, punta ka sa likod ng pier, di ba, ang daming mga tao doon. Hindi nila pinoproblema yung virus. Labas pa rin sila ng labas. Ang pinoproblema nila kapag nawalan sila ng cellphone. Bakit? Kasi mawawalan sila ng kasyat, mawawalan sila ng Mobile Legend, mawawalan na sila ng Counter-Strike. Luma na, no? Yung utak nila, ando doon, nagtatrabaho na sila, ando doon pa rin. Kasi matatalo na sila. Hindi mo sila pwedeng utusan. Pag inutusan mo sila, hindi pwede. Kasi nga, pag umalis sila doon sa laro nila na hindi na sila mamemetic. Hindi na, no? Kaya kahit na yung oras, wala silang pakialam. Puyat o hindi, they don't care. Basta kailangan makapaglaro at kailangan manalo sila. That's the goal. That's the point. Pero, they don't really realize kung ano yung disadvantage na nangyayari sa katawan nila. Same thing. If we don't know spiritual things, preparation, you will know later on kapag naiwang ka na lang at nahirap at nasa panahon ka ng Great Tribulation. Kaya mahalaga ang simbahan. Mahalaga ang salita ng Diyos. Amen. Characteristics of the remnant, they rejected the fashionable teachings of the day. Alam niyo yung fashionable teachings? Ito yung mga kapag sumampalataya ka, mapagpapala ka. Kapag ikaw ay dumalo sa prayer meeting, ibibless ka, ibibless ka, ibibless ka. Pag nagbigay ka, ibibless ka, ibibless ka, ibibless ka. Yan yung fashionable teaching. Mula noon hanggang ngayon, hindi po yan kumukupas. Kaya yung mga miyembro, kapag narinig nila, magbigay daw, magpapalain. Magbibigay sila, ang mindset nila, para i-bless. Yung iba, pupunta sila sa simbahan, ang mindset nila, para i-bless. Hindi po yun masama. Tama naman yan. Pero meron pong dapat na maunawaan at matutunan ang bawat mananampalataya pagdating sa paghahanda sa darating na panahon. At kapag hindi po natin natutunan yan, ano ang pupuntahan natin?
Sapat na ba yung lagi kang nasa simbahan para mapaghandaan mo yung susunod na panahon? Sapat na ba nagbibigay ka, nagkakaloob para mapaghandaan mo yung susunod na panahon? Hindi po yan. Kaya nga meron tayong tinatawag na be a spiritual remnant, dapat maunawaan natin kung ano yung dapat na preparation para maging qualified tayo doon. Be a spiritual remnant until the end. Ibig sabihin, dapat magsimula ngayon. Dapat hanggang sa mga susunod na araw, hanggang sa mga susunod na panahon, ikaw ay remnant. Huwag mong isipin na, hindi ako magiging remnant. Okay na sa akin na linggo lang ako. Hindi po yan nakabase dyan. God will surely choose those who are faithful servant of the Lord. Kung nauunawaan mo yung faithful servant of the Lord na yan, mauunawaan mo yan kapag ikaw ay nagsimulang tapat sa sarili mo, tapat na bilang anak, tapat bilang manggagawa. Diyan ma-express, diyan makikita mo kung ikaw nga ay merong tapat na relasyon sa Diyos. Yung iba nga, nagpapastor, may goal, gustong magpastor. Pero yung mind, pabago-bago. Paano ka mag-share, mag-preach kung puro ka pabago-bago ng mind? Dapat meron kang proper training. Meron kang proper na pag-aaral, paghahanda para yung decision mo, yung mindset mo, nakafocus. Hindi pabago-bago. Pag bibili ka ng pandesal, hanggang ngayon hindi ka pa bumibili ng pandesal. Kaya hindi natutuloy yung ating fellowship. Hinihintay ko yung pandesal. Ano tayo? Di ba ng pandesal? Passion na. They rejected. You should know how to say no. Especially Lord's Day, you should say no to others. No to Mobile Legend. No to late wake up. Ano pa? No to late sa worship. No to anyone, to anything. Kasi nga, ang goal for the day is to be in the presence of the Lord, to meet the Lord. Doon mo mapapakita na ikaw ay kabilang sa remnant ng Panginoon. At kapag itinuloy-tuloy mo pa yan, sabi kasi nung isa, ba't wala ka nung linggo? Magigising lang po namin. Wala ka nung Christmas service. Kaya gigising, nakatulog po kami, puyat po kasi kami. Ibig sabihin, wala sa mind mo na dumalo at makipagtagpo kay Lord. Why? Ikaw ba yun? Hindi ikaw yun. Meron pang iba. Ay, salamat. Kasama ka rin. You should know how to say, you should know, dapat alam mo kung paano magsabi ng no. Amen ba doon? They did not tolerate characteristic of the remnant, spiritual remnant. They did not tolerate the worldliness. Alam niyo yung worldliness? Worldliness. Pag sinabing worldliness, mga gawain sa mundo. Especially when it comes to preparation. Alam niyo po, ang sundalo o ang magpupulis o sa military, once a soldier is under training, yung training kasi iba-ibang level. May training para lang pag pumasok ka bilang pulis. May training din pag pumasok ka bilang special, halimbawa, sa SWAT. May training din kapag meron kang, si Sir Jason, yung ating members na nasa Baguio, ngayon ay police na dyan sa airport. Meron siyang training na patungkol sa hijacking. So, special yung mga trainings na yan. But then, doon sa unang training na yun, wala pong tinatawag na consideration for themselves. Kasi nga, trainee sila. Hindi sila pwedeng bisitahin, hindi sila pwedeng bumisita, hindi sila pwedeng umalis ng barak. Hindi pwede. Bakit? Kasi nga, they need to have the focus. Kahit nga yung mga gadget, bawal nga eh. So,
So spiritually speaking, if you want to be a spiritual remnant, you need to learn the proper attitude of being a spiritual remnant. Kaya nga yung mga believers, kung babasahin natin yung Bible sa aklat ng Mateo, bago pa lang na nagsimula ng ministry si Jesus Christ, Matthew chapter 5, ang unang-unang itinuro ng Panginoon ay yung beatitude o yung be attitude or yung proper attitude. Yun yung hindi po mga matagal na Kristiyano yung kausap niya, mga bagong Kristiyano yung mga kausap niya. At ang unang-una niyang itinuro at pinaalam sa kanila kung ano ang proper attitude ng pagiging Kristiyano, ng pagiging believers, ng pagiging kingdom people. Dapat matutunan po natin. Hindi lang po tayo dito nagpaparinig lang, kundi pinapaalam sa atin kung ano yung dapat natin maunawaan bilang isang spiritual remnant. Ulitin natin, una, they rejected the fashionable teaching. Yan yung sinasabi natin na dapat mag-upgrade ka. Hindi ka lang wag mo lang naisin yung marinig yung, kailangan marinig ko yung message patungkol sa problema ko na ganito. Kailangan matagpuan yung sagot doon sa katanungan ko na ganito. Hindi po ganun. Fashionable teachings also, sinasabi natin na kapag ikaw ay ganito, pagpapalain ka, prosperity gospel, yung mga ganyan. Spiritual remnant, characteristic, pangalawa, they did not tolerate the worldliness. Yung worldliness, yung sinasabi natin kanina. At they did not tolerate the corruption allowed. Yung corruption allowed, kasi yung sa prosperity teachings na sinasabi natin kanina, may kaakibat po yan na magiging corrupt. Alam mo yung magiging corrupt? Dahil sa puro teachings, diba? May seminar tayo, magbayad kayo ng ganito. Pag hindi ka nagbayad, hindi ka mapagpapala. May kaakibat yun na tinatawag natin corruption behind. Bakit? Kasi nga wala doon sa tinatawag nating line ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ito pa, they were willing, characteristics ng remnant, spiritual remnant. They were willing to suffer. Yan. Willing to suffer. Sino po dito ayaw niya mag-suffer? Pastor, sanay na kami sa suffering. Hindi lang po kayo, pati kami din. Willing to suffer. They were willing to be rejected. Alam mo yun, they were willing to be rejected. Just for the past, meron po tayong okay lang. Huwag mo nang galawin kasi baka mawala ka lalo. Ay, nakarinig ka tuloy sa online. Si Kari yun. Okay. For the past, meron po tayong experience na naghahanap tayo ng mga pwede natin lipatan. Yung sinasabi natin nung nakaraan na dapat ay meron tayong nalipatan na up and down. Pero nung malaman na pastor yung uupa, asawa ng pastor, nagipag-usap, bigla nilang ni-reject. Bigla nilang tinurn down. Na we tried our best to prepare yung kanilang kailangan. But then, still, they did not allow us to use their place. Naman tayo. Anong problema? Yung pambayad? May check-in ng alimbawa. Di ba? Kukunin na lang nila yung bayad doon sa bangko. Kasi nga, tayo magbabayad sa bangko. Tayo dapat ang problema sa monthly. Pero sila, dahil nagbigay tayo ng post-dated check, hindi dapat sila problema. But then, it's not about the post-dated checks. It's not about the financial. It's about who are those people who will going to use their plate. And when they know that we, Christian, pastors, we will use it for the worship,
hindi po nila hinayaan. Anong tawag po doon? Nireject nila tayo. So ikaw na Kristiyano, are you willing to be rejected? Walang nagawa yung powers nung kamag-anak ni Gary Boy. Wala. Si lola niya, lola mo? Tumawag niya. Wala rin nagawa. Hindi sila sinasagot. Kasi sinabi mo ay, pastor po ang titira. Ganun din, same. Ayaw. Only this place, they allowed us to use para po sa worship service. Well, God bless us. Amen? So, tuloy natin. Are you willing to suffer? Wala nang makain, pero ang ganda pa rin ng worship place mo. Magsaing. Andiyan yung mga miyembro, magsaing na kayo. Saing na po. Magpapakulo lang pala ng tubig. Para umuusok. Uy, umuusok dito, mainit. Oo, kasi pag nagluluto, Are you willing to take the narrowest way? Sinabing narrowest? Narrowest. Tama ba? Yung makipot na daan. Ganyan daw ang dapat na spiritual remnant. Well, in short, hindi po madali ang maging spiritual remnant. Ang dami mong sacrifice. Ang dami mong dapat na i-reject. Ang dami mo dapat na iwasan. Ang dami mong dapat na alisin sa iyo. Yung mga gawain sa mundo hindi dapat nakikita sa iyo. These are the characteristics of the spiritual remnant. Hindi naman pwedeng hindi natin ito maunawaan. Hindi naman pwedeng hindi ito maituro sa atin. Kung hindi natin ito naunawaan, narinig, hindi ito naituro sa atin, ano ang pagkakaiba natin sa mga tao sa mundo? Hindi po pwede. Dapat meron kang different. Meron kang pagkakaiba sa mga tao sa mundo. Kasi yung activity mo at yung activity nila ay dapat na magkaiba. Anong dahilan? Kasi yung pupuntahan mo ay magkaiba sa pupuntahan nila. Kahit na magkasama kayo ngayon, pero isang araw, magkaiba kayo ng patutunguhan. So kung gusto mo magkaiba kayo ng patutunguhan, gusto mo maging maayos yung patutunguhan mo later on, you need to sacrifice today. You need to learn how to be suffer today. You need to learn how to take the narrowest way today. Hindi pwedeng sa panahon na yun. Lord, magsasuffer na po ako. Tapos na po yun. Tapos na yun. Ngayon tayo tinuturuan. Today is our preparation. Kaya nga doon sa ating basic panorama, ang tinuturo sa atin doon ay restoration for the purpose of creation. At yung panahon natin ngayon, today, ay tinatawag nating panahon ng training. Training for what? Training for the purpose of creation. Tinitrain tayo, hindi dahil sa para tayo ay maging mabuti. Tinitrain tayo kasi gusto ng Lord na ma-restore tayo para sa Kanya. Amen. So, spiritual remnant, we need to learn this characteristic. Kailangan, you need to learn willing how to suffer, willing how to be rejected, willing how to choose the narrowest way. At isa pa, you need to learn how to reject the fashionable teachings of the world. Hindi yun yung ating goal. Ang ating goal ay to learn ano nga nais ng Panginoon. Now, pasok naman po tayo doon sa makikita natin sino-sino itong mga natutong mag-suffer. Sino-sino itong natutong pumili ng narrowest way. Sino-sino itong spiritual remnant na ito. Sila ang mga lingkod ng Diyos na pinili niya sa espesyal na mission. Hindi po pipiliin pa lang, kundi ngayon na. Ibig sabihin ngayon na, dapat manatili ka na maging tapat, manatili ka na maging faithful servant of the Lord.
Last time, meron po kami pinag-aralan patungkol sa servant at saka sa apostle. Bigyan ko po kayo ng maikling pagpapaliwanag kung ano yung pagkakaiba. Pagkakaiba? Pagkakaiba ng apostle at saka ng servant. Pag sinabing apostle, basically, ang sabi po ng Bible, ito ay sent one, sa English word. Pag sinabing sent one, ikaw ay parang isang misyonero na inutusan ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita. Kapag hindi ka nagpahayag ng mabuting balita, wala kang mabuting balita, wala kang, you are not sent. Pero kapag may word ka, for sure, dapat isasend ka ng Panginoon. Naunawaan po ba natin yun? Bakit tayo hindi na isasend? Kasi nga wala tayong word. But then, if you have the word, you will surely be sent by the Lord. So, itong servant naman, ay madali lang ito sabihin. Ako ay lingkod ng Diyos. Ito ay lingkod ng Diyos. Madali lang po yan sabihin. Pero, in reality, hindi po ganun kadali maging servant ng Lord. Ang ibig sabihin ng servant, sa Hebrew ito ay ebed, at yung ating yan, ano sa Greek? Boss? Ano sa Greek? Nakalimutan. Ito ay, dulos. Pag sinabing dulos, yung ship kasi, meron niyang bahagi. At sa panahon nila, hindi po makina yung nagpapaandar sa barko. Ang nagpapaandar sa kanila ay yung mga malalaking katawan at gumagano. Diba? At sa panahon nila, yung mga nagsasagwan na yun ay mga alipin. Hindi po yun mga kilalang tao. Mga alipin po yung nagsasagwan. At itong mga alipin na ito ay nakatali sila doon. Once na yung ship ay nasira, binagyo o ano pa man mangyari, kasama silang mamamatay, masira nung barko. Yun yung alipin. They don't have the right. Dulos. Kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? So, hindi po ganun kadali ang maging lingkod ng Diyos. Hindi mo maaring gawin yung gusto mo. Hindi ka pwedeng tumakas. Actually, kahit ngayon, ang kapitan, hindi pwedeng niyang iwanan yung barko. Yung mga nag-aral ng kapitan ngayon. Hindi na dapat pwedeng iwanan yung barko. Dapat niya kasama silang mamatay dun sa barko. Kaya yung barko ng Titanic, di ba, yung kapitan, hindi umalis. Namatay din siya. Anyway, basically, ganun dapat. Once you learn that you are the slave or servant of the Lord, you must be the slave of the Lord. Do not decide for yourself. Hindi ka dapat magdesisyon sa sarili mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung nais mo, kung ano yung maganda para sa iyo. Your master must decide for yourself. Your master must accomplish what he had planned for you. Dapat meron kang pagtitiwala sa master mo. Kapag hindi mo natutunan magtiwala sa master mo, you will never know and you will never experience kung ano yung magandang plano niya sa buhay. Ang tao ngayon, plano ng plano. Ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. But the tao forgot. Nakalimutan ng tao na sa Biblia may magandang plano ng Diyos. Ano yung magandang plano ng Diyos? Ang sabi ng Jeremiah, plan to prosper you. Plan to give you hope and a good future. Ang sabi po ng Bible, ang Diyos ang magbibigay niya. Pero ang tao, gawa ang tao para maabot niya yung kanyang plano nang malayo sa Diyos. Malayo sa Diyos. Pag sinabi mong maabot mo yan sa pamamagitan ng Diyos, dapat lagi kang connected sa Diyos. Ang problema, once na nakapag-work na ang tao, natuto na ang tao, paangat nga ng paangat ang tao, palayo naman ng palayo ang tao sa Diyos.
Wala nang time sa worship. Wala nang time sa Bible. Wala nang time sa pananalangin. Punong-puno na, occupied na siya ng mga ginagawa niya. Pag-aaral, pagsusulat, pag-e-exam, ano pa? Pagbabarkada, meron pang dinagdag. Yung pag-mobile legend. Ang daming oras noon na nagugugol ng tao. Sa palagay niyo, ginawa ba yun ng Diyos para lumalim yung relasyon mo sa Diyos? Tama ba? Tama. Yung ang Bible, actually ito makapal lang kasi medyo big letter at ano. Actually manipis lang. Kaya sabihin natin ganito. Yung 30 minutes, 5 minutes nga, ayaw mo, hindi mo nga mabigyan ng panahon yung Bible, yung mobile legend, kahit magtabi. Hindi na nakakatulog. Nakulot na lang yung buhok mo, kaka-mobile. Nag-iba na lang yung kulay ng buhok mo, kaka-mobile mo. Ano pa? Humaba na lang yung buhok mo sa kaka-mobile mo. Ha? Ano pa? Ha? Ano pa? Kaya pagdating ng worship, tulog ka ng tulog kasi kagabi nag-mobile ka. Ano pa? Puyat, antok-antok. Alam natin yun. We should, being a remnant, we should know those. Learn how to reject, learn how to stop things. Worldliness, nabibisaya ko, worldliness, mga bagay na hindi dapat. We should know how to stop those. Especially when you plan to meet the Lord. That is actually things to know if you want to be a spiritual remnant until the end. Kung hindi natin ituturo ito sa atin, ano na lang mangyayari sa atin? May God bless us to learn kung paano pa ang maging spiritual remnant. Connected kasi yan sa pagiging faithfulness natin. We should not be faithful just attending the worship service. We must be faithful servant of the Lord. Sabi natin, ang Ebed ay meron pong tinatawag na dalawang klase yan. May 6-month servant at saka mayroong eternal servant. Sinabing 6-month servant, sa Bible kasi kapag parang contractual yung tawag natin ngayon. Pwede kang umalis pagkatapos yung kontrata mo. Pero meron pong tinatawag na slave, eternal servant sa Bible na kahit na tapos na yung kontrata niya, pwede na siyang umalis, nag-decision pa rin siya na manatili doon sa kanyang amo. At ang decision niyang yon ay kailangan i-honor. Ang decision niyang yon ay kailangan may katumbas na marka. Ano yung marka niya? Bibigyan siya ng hikaw. At ang hikaw na ito ay pagpapatunay na siya ay slave. Tinanggal mo, no? Wala, pastor. Tinanggal ko na. Bago ako pumunta dito, alam ko yan. Mamaya ko na lang ikakabit pag alis, pag uwi. Alam niyo yun yung, sino may-ari sa'yo? Yung mga may hikaw, ibig sabihin sila ay nagpapatunay na may nagmamay-ari sa kanila. Sila ay slave. Yung may hikaw sa dila. Tinanggal mo na rin? Hindi ako makikita, pastor, kasi naka-face mask. Wala talaga, wala. Tinanggal na. I mean, we should learn how to be a slave of the Lord, servant of the Lord. Amen? Naintindihan po ba natin yon? Spiritually, kahit wala kang hikaw dyan, dapat makikita sa action mo. You are eternal servant of the Lord. Hindi ko po sinabi na huwag kayong maghikaw. Ang sinasabi ko po ay, if you are really the eternal servant of the Lord, meron kang marka. Meron kang earring sa iyong tainga. Ang ibig sabihin yan, eternal servant ka ng Diyos. Pag sinabing eternal servant ka ng Diyos, sa Greek word naman, doulos, ibig sabihin, you should not have a decision by yourself. Kahit sabihin mong tama yung ginagawa mo, if your master doesn't know it, what is the use of that tama? Ikaw lang ang may tama. Wala namang aprobado ng master mo. Eternal servant o servant of the Lord ang magpo-provide ng pangangailangan niya, yung master niya. Amen? So,
basically, if we are really the servant of the Lord, don't worry. The Lord, our Master, He is responsible for us. Palalakasin ka niya, pagagalingin ka niya, iprovide niya yung pangailangan mo. He can do it, and He will always do it because you are His spiritual servant. At palagpalarin ka pa, magiging spiritual remnant ka until the end. Bakit? Kasi sanay ka na. You are already willing to suffer. You learn already yung tinatawag nating willing to ano yun? Kanina? Suffer. Willing to be rejected. Na kapag mag-share ka, ayan na naman si pastor, ayan na naman si pastora, ayan na naman, inaalisan ka ng mga tao, ng mga kaibigan mo. Ayaw ka nilang marinig. Kasi nga naman, wrong timing ka palagi. Ang ganda-ganda na usapan, magpapasok ka. Alam niyo, ganito ang sinasabi ng Biblia. I-timing mo rin naman. I-timing mo. Hindi yung puro ka Biblia, puro ka salita ng Diyos. I-timing mo, mga kaibigan mo, hindi nga nila alam yan. Kaya nga, i-timing mo. Hindi yung paglasing na kami, pastor, saka ako gano'n. Ano ka? Pag-inuman. Hindi naman gano'n. But I mean, meron pong, sabi nga ng Bible, there is a time for everything. You should know and ask wisdom from the Lord. Amen? So, may God bless us to know more about this message. Ito po yung pag-uusapan natin hanggang sa ating huling araw ng taong ito for us to prepare para maging spiritual remnant of the Lord. Na kung faithful tayo ngayon, mas magiging faithful pa tayo. Kung tayo ay naghahangad na mapaayos ang buhay natin, well, it is also the desire of the Lord para mapaayos ang buhay natin. But then for us, we need to connect always to the Lord. Do not stop. Huwag kang huminto sa pakikipag-meet sa ating Panginoon. With that, you will experience His supply kapag may connection ka. Ang problema, kapag na-cut off yung connection natin, that means hindi ka nag-pay the price. Pag sinabing hindi ka nag-pay the price, parang kung hindi ka nagbayad ng internet. Kasi nga, you need to pay yung connection mo kay Lord. Ibig sabihin, connection kay Lord, yung supply niya ay ipatuloy niya ipagkakalob sa atin. Amen. Tayo po yung manalangin. Father, we thank you for this day, a day for us, a moment for us to experience your presence. And Lord, this moment, we thank you for your word and your message. Salamat, Panginoon, sa mensahe na nagpaalala sa amin na hindi lang kami dapat na tumanggap sa iyo, kundi manatili kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Patuloy mo nga po kaming samahan, pagpalain ka, at gabayan. Lord, we also desire to be a spiritual remnant until the end. May you prepare us for the coming days. At sa bawat araw, matutunan namin kung paano pa ang magtiwala at sumunod sa iyo. Salamat po, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Thank you very much. To God be the glory.